Viral ngayon o napakalaking issue ang presidential chopper landed on top of St. Luke's Hospital. Ang tanong, sino kaya ang lula nito na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sinasagot ng taga-Malacanang? Karapatan nating Pilipino na malaman ang kalusugan ng Pangulo at kung sino ang nakasakay sa presidential chopper. Pero tila, mga ensaymada vlogger ang naging spokesperson ngayon ni Da Junior. Bakit kaya natagalan sila sa pagsagot? Ano kaya nangyari kay Da Junior? Naku, baka matuluyan na. At ayon sa spokesperson ng Pangulo, mga ensaymada vloggers, itinatanggi nila na hindi raw si Da Junior ang nasa hospital. At sino kaya? Ba't ayaw pa mag-declare ang mga opisyalis ng gobyerno kung sino ba talaga ang nakalula? At bakit ang SONA ay inurong? Naku, ito na yata ang signal sa kanyang pagbaba. Kaya dapat mag-resign ka ng BBM at magpahinga ka na lang. Dahil hindi na kaya ng utak mo. Kasi kawawa ang taong bayan pag ikaw ang lumalagapak. Unahan mo na hanggat hindi pa nakalabas ang video para may dignidad ka pang natira. Like Irap Estrada. Sa hindi may tatangging realidad na poverty o kahirapan pa rin ang numero unong problema ng Pilipinas. Ang tanging paraan po lamang na magagawa ng mga nahihirapang Pilipino ay ang magtipid. Mamaluktot sa maiksing kumot. Maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Walang magagawa kung hindi magtiis. At habang namamaluktot sa maiksing kumot, nagtitiis at obligadong magtipid si Juan de la Cruz. Ano pa nga ba? At inilatag na ang red carpet para rampahan ng mga kagalang-galang na mga opisyal ng bayan na dadalo sa SONA. Mistulang pagtitipon ng mga dinastiya na ang iba sa kanila kung ituring ang gobyerno ay isang family business. Okasyon na tinagurian ng iba na parabagang fashion show. Pabidahan sa gara at ganda ng suot. Maniningning na mga palamuli at alahas. Iba ang suot sa sesyon sa umaga at mas elegante ang suot sa hapon. Walang problema sa traffic kasi may mga escort pang diwangwang sakay ng mga mamahaling SUV. Nawalan na po ng kabuluhan ang probisyon ng ating konstitusyon na nagsasabing public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people and lead model lives. Ang mga opisyal ng bayan ay dapat maglingkod ng may integridad at magsilbing uwaran muna sa pamumuhay ng simple at payak. Ay joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito'y senyales ng pagsisimula ng sesyon ng Kongreso. Ang ikatlong SONA ng Pangulo sa July 22 ay ang simula ng huling session ng 19th Congress, third regular session. Ang Kamara de Representante ay binubuo ngayon ng 316 na mga miyembro. At para sa gastusin ng Kamara de Representante ngayong taon
Ang kanilang budget ay 28,692,977,000 pesos. At siguradong tataas pa ang budget ng Kamara sa susunod na taon. Habang ang Senado na mayroong pong 24 na mga miyembro ay mayroong 13,8,421,000 na budget ngayong taon. Sa 13.8 billion pesos na iyan, 4.3 billion ang nakalaan sa bagong building ng Senado. Na ang halaga kapag tuluyang natapos nung unay 21 billion pesos lamang daw, naging 23 billion lamang daw, na ngayon po sinasabi ng DPWH na baka abutin ng 25 to 27 billion pesos. At may balitang baka daw umabot ng 29 billion pesos? Sa antas ng kahirapan ng mga Pilipino na atin pong nabanggit kanina, makatarungan ba ang pagkalalaki ng perang inilalaan ng bayan para sa operasyon pa lamang ng 2 kapulungan ng Kongreso? Kailan kaya mauuso ang salitang pagtitipid sa 2 kapulungan na ito? Kailan kaya mangyayari ang pagtitipid ng gobyerno sa pera ng bayan? Ay oo nga pala. Kongreso din ang tatanggap ng panukalang budget na manggagaling sa Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ng kanyang sona. At Kongreso din ang siyang mag-aaproba nito. Kongreso na siyang nagsingit ng probisyon sa kasalukuyang pong pambansang budget na maaaring pakialaman ng kagawaran ng pananalapi ang pera na pag-aari ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation. Asahan na po natin na magbibilang po na naman ang media kung gaano karaming palakpakan ang mangyayari.